Ang industriya ng showbiz sa Pilipinas ay puno ng mga kilalang pangalan, ngunit kakaunti lamang nagtataglay ng gilas at tapang tulad ni Lourdes Virginia Moran po o mas kilala ng publiko bilang si Lovie po. Isinilang siya noong 11 ng Pebrero 1991 sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Siya ay buwan ng relasyon ng pamosong hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. at ng dating aktres na si Rowena Moran. Dahil may legal na asawa ang kanyang ama na si Susan Roses, lumaki si Lovie sa piling ng kanyang ina bilang isang solong magulang. Sa kabila ng mas limot na sitwasyon ng kanyang pamilya, itinaguyod siya ng kanyang ina at nakapagtapos ng sekundarya sa Kolehiyo de San Agustin sa lungsod ng Makati noong taong 2007. Kalaunan ay kumuha rin siya ng mga kurso sa International Academy of Management and Economics at sa Miriam College upang mapalawak ang kanyang kaalaman sa labas ng telebisyon. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng nag-iisang hari ng aksyon ay formal na inihayag sa publiko noong taong 2004 habang nangangampanya ang kanyang ama para sa pagkapangulo ng bansa. Sa pamamagitan ng kanyang ama, mayroon siyang mga kapatid tulad na Senador Grace Poe at Ronian Poe habang may kapatid din siya sa kanyang ina na si Mariel Moran. Ang pamilyang ito ay naging bahagi ng kanyang pundasyon sa buhay bago pa man siya pumasok sa magulong mundo ng sining at entertainment sa bansa. Ang pagsisimula ng kanyang karera sa sining ay hindi umasa lamang sa tanyag na apelyido ng kanyang ama, kundi sa sarili niyang talento sa pag-awit at pag-arte. Pumasok siya sa mundo ng showbiz noong taong 2005 nang piliin siya ng kilalang international singer na si Josh Groban upang makasama sa isang lokal na pagtatanghal sa bansa. Ang pagkakataong ito ang nagbukas ng pinto para sa kanya sa industriya ng musika sa ilalim ng pamamahala ng Sony BMG record label. Noong taong 2006, opisyal siyang pumirma ng kontrata sa telebisyon at ipinakilala bilang bahagi ng GMA Network bilang isa sa kanilang mga bagong mukha. Unang sumikat si Lovie nang gumanap siya sa papel na Kristal sa sikat na seryeng Bakekang noong taong 2006. Ang kanyang natatanging pag-arte sa seryeng ito kasama ang aktres na si Sunshine Dizon ang nagpatunay na mayroon siyang sariling kakayahan at hindi lamang nakasandal sa katanyagan ng magulang. Ang proyektong ito naghatid sa kanya sa rurok ng tagumpay at nagbigay daan upang makilala siya bilang isang mahusay na dramatikong aktres sa bansa. Mula sa puntong ito, sunod-sunod na ang naging bentahin ng kanyang karera at tuluyan na siyang tinanghal bilang isa sa mga pinakamahusay na bituin ng kanyang henerasyon sa telebisyon. Maraming dahilan kung bakit nanatiling sikat at iginagalang si Lovie po sa loob ng maraming taon sa industriya ng telebisyon at pelikula sa Pilipinas. Hindi siya natakot na kumuha ng mga mapangahas at komplikadong papel na madalas iwasan ng iba pang mga pangunahing aktres sa bansa. Ipinamalas niya ang kanyang galing sa pelikulang Mayoha noong taong 2010 kung saan napanalunan niya ang kanyang kauna-unahang Best Actress Award sa Cinemalaya Independent Film Festival. Sinundan pa ito ng marami pang mga pagkilala kabilang ang prestihiyosong Famous Award para sa pelikulang Thy Womb noong taong 2012 kung saan nakasama niya ang premiadong aktres na si Nora Honor. Bukod sa kanyang talento sa pag-arte, sikat din siya bilang isang mahusay na modelo at itinuturing na isang fashion muse ng bansa dahil sa kanyang kakaibang ganda. Ang kanyang kakayahang magbago ng imahe mula sa pagiging isang inosenteng karakter tungo sa pagiging isang matapang at malayang babayang nagpapanatili ng interes ng publiko sa kanya. Mayroon din siyang higit sa 11 milyon na taga-subaybay sa kanyang mga social media accounts na nagpapatunay ng kanyang malawak na impluwensya sa makabagong henerasyon ng mga manonood. Sa kabila ng kanyang mga malalaking tagumpay, hindi naging ligtas si Lovie sa mga isyu at kontrobersya mula noong simula ng kanyang karera hanggang sa kasalukuyan. Noong simula ng kanyang karera, madalas siyang batuhin ng kritisismo na ginagamit lamang niya ang pangalan ng kanyang yumaong ama upang sumikat sa industriya. Hinarap din niya ang mga negatibong komento tungkol sa kanyang physical na anyo, partikular ang pagiging flat-chested. Nahayagan niyang binalikan sa mga panayam bilang bahagi ng kanyang mga pinagdaan ng pagsubok sa tiwala sa sarili. Pagdating sa kanyang buhay pag-ibig, naging laman din siya ng balita sa kanyang mga nakarang relasyon sa mga kilalang personalidad tulad ni Jolo Revilla, Jay Cuenca at Ronald Singson. Ang relasyon niya kay Ronald Singson ay naging partikular na kontrobersyal nang dumanas ng legal na suliranin ng huli sa ibang bansa na nagdulot ng malaking ingay sa media. Nagkaroon ng panahon na tila biglang nawala si Lovie sa radar ng lokal na telebisyon na nagdulot ng spekulasyon at pag-aalala sa kanyang mga tagahanga sa Pilipinas. Ang dahilan ng kanyang pansamantalang pag-alis sa bansa noong taong 2019 ay ang kanyang personal na desisyon na magtungo sa Los Angeles sa California upang magpahinga at mag-aral. Ayon sa kanyang mga pahayag, naramdaman niya ang pangailangan na magtakda ng bagong simula sa kanyang buhay matapos ang maraming taon ng walang humpay na pagtatrabaho sa telebisyon. Sa panahon ito ng kanyang paghahanap ng bagong direksyon, nakatagpo niya ang kanyang totoong pag-ibig sa ibang bansa. Nakilala niya ang British film producer at scientist na si Montgomery Monty Blomkoe sa isang sosyal na kaganapan sa Amerika.
Ang kanilang relasyon na nagsimula noong taong 2019 ay nanatiling pribado at matatag sa kabila ng distansya at ng kanyang trabaho sa Pilipinas. Noong 8 na Agosto 2023, formal nilang inanunsyo ang kanilang engagement sa publiko matapos ang ilang taong pagiging magkasintahan at magkaibigan. Ang kanyang personal na buhay tuluyang nagbago nang maganap ang isang napakagandang yugto ng kanyang buhay, pag-ibig at pamilya. Noong 26 na Agosto 2023, opisyal na ikinasal si Lovie kay Monty sa isang marangya at pribadong seremonya sa England. Ang kasalang ito ay dinaluhan ng kanilang malalapit na kaibigan at pamilya mula sa Pilipinas at Europa at naging tanyag sa social media sa ilalim ng hashtag na #LovieGhostfulMonty. Matapos ang kanilang kasal, ipinagpatuloy na mag-asawa ang kanilang buhay sa ibang bansa habang madalas pa ring bumibisita sa bansa para sa trabaho. Noong buwan ng Oktubre 2025, ipinanganak ni Lovie ang kanilang kauna-unahang anak, isang malusog na sanggol na nagdala ng labis na kaligayahan sa kanilang tahanan. Sa kasalukuyan, aktibo pa rin si Lovie sa iba't ibang aspeto ng sining at industriya ng pelikula sa loob at labas ng bansa. Noong 20 ng Hulyo 2026, naging malaking balita ang kanyang pagpirma ng bagong kontrata sa ilalim ng Star Magic ng ABS-CBN na nagpapatunay ng kanyang pananatili bilang isang kapamilya artist. Bukod sa kanyang karera sa Pilipinas, abala rin siya sa pagpapalawak ng kanyang talento sa labas ng bansa tulad ng Amerika at Europa. Isa sa kanyang mga pangunahing pinagkakaabalahan ngayon ay ang pagiging isang movie producer sa pamamagitan ng kanyang sariling kumpanya na CS Lovie Productions. Layunin ng kumpanyang ito na magbigay ng pagkakataon sa mga kwentong Pilipino at mga lokal na talento na makarating sa pandaigdigang merkado. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng kanyang pagunlad mula sa pagiging isang simpleng aktres tungo sa pagiging isang ganap na negosyante sa likod ng kamera. Ang pinakahuling balita tungkol kay Lovie po ay ang kanyang opisyal na pagpasok sa mundo ng Hollywood na nagbigay ng dangal sa bansa. Nakatakda siyang lumabas sa international na pelikulang Batman, isang action comedy film kung saan makakasama niya mga Amerikanong aktor na sina Sean William Scott, Rob Riggle at ang yumaong si Chance Perdomo. Bukod dito, inanunsyo rin noong Mayo 2026 na bahagi siya ng psychological thriller na Ignition kasama ang tanyag na Game of Thrones star na si Maisie Williams. Mayroon din siyang nakalaang proyekto sa United Kingdom, ang pelikulang My Sister's Bones na kasalukuyang ginagawa ngayon sa ilalim ng banyagang direktor. Kasabay ng mga proyektong ito sa pag-arte, inilabas din niya ang kanyang mga orihinal na awitin tulad ng Candy, Lost at Under sa ilalim ng VIM Entertainment na nakabase sa Los Angeles. Gumawa rin siya ng isang EP kasama ang mga Amerikanong producer na sina Bob Robinson, Chris Keys at ang Grammy winner na si Omen upang buhayin ang kanyang karera sa musika. Sa kanyang pagtapak sa mas mataas na antas ng kanyang karera, malinaw na hindi kailanman naging hadlang ang mga pagbabago sa kanyang buhay upang iwanan ang sining. Ang kanyang pananatili sa Estados Unidos at Europa ay bahagi ng kanyang stratehiya upang mas mapalapit sa mga international na oportunidad sa pag-arte at paggawa ng pelikula. Gayunpaman, palagi siyang bumabalik sa Pilipinas upang gampanan ang kanyang mga pangako sa kanyang mga lokal na taga-suporta at sa kanyang home network ni ABS-CBN. Ang kanyang buhay sa kasalukuyan ay isang patunay na kaya niyang pagsabay ng tagumpay sa karera at ang katahimikan ng isang pamilya kahit na may malaking distansya. Ang paglipat niya sa bagong network ay nagbukas ng mga bagong pintuan para sa mas malalaking kolaborasyon na nagpapakita ng kanyang kahusayan bilang isang aktres sa telebisyon. Ang kanyang mga nagawa sa telebisyon, pelikula at musika ay patunay ng kanyang walang katapusang pagsisikap na itaas ang kalidad ng pagganap ng mga Pilipino. Habang patuloy siyang gumagawa ng ingay sa Hollywood at sa iba pang mga bahagi ng mundo, dala niya ang pangalan ng Pilipinas at ang legasiya ng kanyang pamilya ng may buong dangal. Walang duda na ang kanyang kontribusyon sa industriya ay mag-iiwan ng isang malalim na marka na hindi madaling mabubura ng panahon o ng mga bagong sibol na bituin. Si Lovie po ay patuloy na magiging simbolo ng isang modernong Pilipina na matapang, malaya at matagumpay sa lahat ng kanyang mga piniling landas sa buhay at karera.